Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, mayong adlaw ka na ito tanan. Welcome dun sa Tupanaguban sa tugtulungan noong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala, natos tunga-tunga no, sa katapusang kan. Tunga-tunga sa katapusang simana at sa Pebrero, mga igala, no? At kung karon mga igala, 12. After sa EDSA kagahapon, nga daghang nagtampo kay Abig Holiday, pero di dapat wala, dili siya holiday. Ay, sa holiday siya, but it's a special working holiday. So, ngayon sila may padagwa. Anyways, mga igala, dinhita o kuan. Tawagan ni dinhita sa mga kuan, mga igala, no?
ato ang mga hisugutan ano kamusta gaganiha pagkuan ingon sila ulanon man daw ang Davao daw karon base sa kung monitoring kaganiya sa pag-asa mga higala pero ambot lang pod no. Kumusta na sila lugar kasi na isolated lang na sila mga higala no or naa pa to easterlies mga higala nga naka-apekto din sa inyong mga probinsya sa inyong mga lugar dahil sa Davao City. No, kamusta man dira? Kamusta? No, kamusta mo diha no? So anyways, mga higala dinita sa ato ang kuan no. Naon sa nako ning kuan no kay ang Panabo City mga higala kuyo kayo no. After sa insidente no, daw no allegedly this is allegedly ha kay wala pa man nakuha o man napagawas og pahayag si mayor mga higala no. Ako nang gi-share mga higala no. Tawag ani mga higala no. Nagkuha na sila karon nagpatawag na kanang accreditation ang ato ang kani Panabo City mga higala pinagisilan Panabo City Information Office. Pangutana ani sure ba nga nabali assurance no nga kuno daghan kayo tanawa pakita nako sa skilled ha. Oh, mo na ilahang mga kuan so kinahanglan di ay nalagay sila accreditation pa asa ba ni para lang ni silahang kuan silang city sa ilang event sa Panabo. Oh. Usa di kadaghan lang event diri sa Panabo dahil niya usa di kadaghan po ng kuan mo po ng pangutana kay dinhi sa Davao City bisag wala mo mailhi pwede man mo maka-cover. Oh, even pwede kay mo makakuha og sticker gani basta na alam makakuha og sticker sa mga event. Oh, mo na siya mga higala no. Wala na accreditation kung syempre kung bago mo sa ilang pananaw pwede mo pasa gid mag letter of intent mga higala para gikan para mailhan mo kaysa to mag-cover no pero accreditation para sa asa ni no to basahon mga higala giawhag ang tanawan ni sa Panabo City Information Office no. Giawag ang tanang media practitioner sa syudad na magparehistro para sa inyong media accreditation o reaccreditation alang sa tuig 2025. Uy, so dugay na siguro din ang akreditasyon sa mga media hugot nga gitagana alang sa mga miyembro nga nagrepresentar sa usa ka media organization. Nagpasabot kini na opisyal sila nga giila sa og usa ka professional nga miyembro di naghatag og special access sa mga kalikat. Ang kuan ani dili klaro medyo na kulang. I don't think it's ambiguity or nalang kulang gid mga higala. No? Siguro kuan tawagani sa kitawagan ang mga higala. Siguro kay tungod walay sa ilahara ba syudad tapos kinsa man pud ni si Panabo City Information Office or ang Panabo LGU nga mo ila kung professional ni nga miyembro sa media. Kuan ba siya? Tawagan ni kanang governing body ba siya like KBP, like National Press Club, no? They are government, di ba? So nganong ingon ani, no, how to apply? Ala sa mo bili accredited. Gusto lang namo katin-awan no kay maghilason be kay tong ilahang CIO diri no. Sorry ha. Medyo ilason kay niyan hindi man mo diri sa Mindanao Media Hub garang-harang mo diha. Garang-harang mo sa gianan di ba lang kay mo kabalo mag-excuse. Ako ala ning kuan na kay after sa insidente kani ang kuan sa to pa kato si kay Oliver Otor mga higala. Gikulata to kay tungod walay accreditation. Medyo odd, no? Moro na kung paano pangutana pod mga higala no kay nganong naingon ani nga kadugay na ba ni? Wala siya ang kuan ba? No kay ambot lang ha kinsa pud si kuan nga mo inyohan nang para lang ba ni sa inyohang si LGU? No? Para lang po ba si yung LGU pud ba? No? Siguro ana man dyan na namang gitay kuan pero kami gani sa Davao Peace and Security Press Corps kay wa gani mingon ana gani. No? Welcome ang bisag kinsa nga magkuan diha no every Wednesday diha sa The Royal Mandaya Hotel. Wala man namo nagikuan no. Mag-cover sa press con sa City Hall. Pwede man sa mga event. Kinahanglan lagi ka magkuan, katong ang accreditation is dili ka ng tibok adlaw or tibok year nga para ilhon ka nga kuan sa media. Ang palangan is for security purposes pag abot sa mga dagko nga mga event. Pero dili ka ringon ani nga
Unsa di ay ni? No? Ingana, ang kwan ako ba kinahanglan gid ningon ani ang kwan sa tuang. Kinsa po di sila nga moingon nga professional na sila, no? Well, I assume ang may lang si IO dira professional na kay siyempre dako na nga posisyon diha eh. Pero paunsa ni siya nga kwan how will this work, no? Na by assurance nga dili sila makulatahan. Mo lang na ako pangutana. So, kasi wala pa man mo nagpagawa og statement regarding atong gikulata nga media, no? Ang katong gikulata nga media sige nagpa-interview. So kawantod karon wag gyapon mo gatag og update, no? Tapos digawas pa gyud ni. Di ba? Murag kuan siya very anong naingon ana? Anong naingon ana ing ana baka dagkoy yung mga coverage diha sa panabo. Ing ana bagid kadagko ang inyong kon. Mo nangutana lang ko ha, nangutana ko kay basi ako na po ni ipokulata diha pag mabot ko, charing. Nangutana lang ko no. Kay wala man gingon ana even so, siguro kanang mga press corps makuan na ko na siya, no? Kay ang press corps is more on kuan lang na ang press corps na gina sila ilahang kuan kay sulod man kadiha. So kan gina siya, you are bound for the rules sa mga press corps, mga press associate, mga media groups, bound ka for their rules, no? So naman sila kay mo na ilaha para to police their own ranks mga katambayan, no? Pero pag abot sa inyo na ani nga, ha? Sure mo Panabo City, LGU? Kwan lang ha, pangutana lang ni mga higala kay natahab gid ko na day ngun ana di ay sa inyong LGU di ay, no? Sa to pa di na mo na pick up po ninyo ang mga balita sus naman day mo inyong media di ay. Kung sa mga protesta ay lang mapapa-accredit ay lang para pansin nila mga activities diha. Kung yun ana man lang. Di ba? Dito mo focus sa mga negative. Ako na to ko dingon ani. Kaya ba ani Panabo Information Office? Panabo City Information Office. No? Wag ko itong mga naasa ko sa gawas. For example, sa Davao City kami. Sa Davao City. Kinahanglan pa mo magpa-credit ba to din ha? Di na lang na-pick up yung storya dito na lang mislang lungsod mga mo make up og storya. Di ba? Kinsa man mo para okay, dili ba kinsa man pud mi para magpa-accredit diha mo sig dili mi makapasa sa inyong standards, no? Ay nako. Anyways, may gala sa to pagbalik no ato ang hisgutan ni no kung unsa ning pasyente kon may gala no sa gaytaw ani. Pasyente project mga igala no para sa dengue mga igala no. Kung asa gi-formulate ni siya mga igala no sa UP University of the Philippines Mindanao Department of Mathematics, Physics and Computer Science mga igala no o kuno siya funded ni siya sa UP DOST no Department of Science and Technology PCHRD mga igala. Anyways mga igala, balik kita man lang sa importante pahinumdom ning ato si Biana. Balik kita mga igala diri sa itong panag-uban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kabar niya Armando Finiquito mga igala. Yes mga igala no. Medyo na kuan ko ditong accreditation aning Panabo City LGU mga igala. Na din anak di ay. Actually, actually sa ubang mga kuan normal ginanganay press corps mga igala pero ang what's odd there no ang gibuhat mura gikuan nila ba no nga di ba dapat sa inyuhan na lang tana no i-post niyo sa Facebook niya mura manginog na ay something mura gusto ninyo i-control na may gusto unsa ba i-curtail charing ita ang tao nga mo cover diha no kung tinuod man nga media practitioner siya di ba? Medyo off lang no but anyways di na to natagag pagtagad ato na nang nabiradahan kaganiya sa tuwang intro mga igala
no, dinhita sa ginahimo karon na pasyente project mga higala, no, sa ato ang kuan mga higala, University of the Philippines Mindanao mga higala, kun asa ilan ang gibuhat nga system mga higala, no, kay namong gutay ginaingon mga higala, no, nga naiuban tungod sa kalayo sa hospital or tungod sa kakuan, no, dili na sila makaadto sa mga health facilities mga higala, although nanatay kanang ginatawag nato nga konsulta package mga higala sa PhilHealth, pero nangyay po sila times mga higala hindi sila kadto because sa kalayo or di sila kon or mahadlok sila mga higala. That's why mura po siya katong mga ginatawag nga konsulta MD mga higala, no, sa kuan sa Globe mga higala. Kaya siya mga higala is more on kuan siya mga higala, app ni siya mga higala, libre. Pwede siya makuha, no. So pasyente project for dengue na siya mga higala, nang i-formulate mga higala. O gipunduhan mga higala sa kuan, no, sa ato ang Department of Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development mga higala, no. Actually partnership din siya mga higala with University of the Philippines Mindanao o the University UP National Telehealth Care Center mga higala, no, aron nga makapacheck up yun, especially sa kaning natad sa dengue mga higala. It's because dengue mga higala is isa na siya sa mga isa siya sa mga problema gid karon mga higala, no, kay dili na siya seasonal na lang, no, all year round na naging magka-dengue ug nay mamatay tungod sa dengue. So mo na siya nga na-formulate ni siya nga na-formulate ni nga kaning app mga higala, no, para makabalo sila, no, is even if na wala layo man sila sa hospital mga higala. Anyways mga higala, ito maglangan mga higala, ito paminaw na ang presentation mga higala, no, during the media roundtable discussion mga higala with the media, no, ang presentation ni Dr. Shinmay Garillos Manligas mga higala, ang project leader o lead investigator sa Project Pasyente. Paminaw na to. Morning, Dr. Aguilar and Dr. Dadia has already presented us the national and the local context of the situations of dengue. And in this fight against dengue, no, I've heard, no, that our team, the Pediatrics Society team here, call themselves dengue warriors, and we are very grateful and honored to be part of this media roundtable activity or event. So in our fight against dengue, we also need to look at various lenses, and it includes the patient level na scale. Okay, and in please next slide po, no. So in Davao City, actually the City Health Office, they mentioned that 90% of the dengue deaths could have been prevented if patients went to healthcare facilities sooner. And this really showed us that improving the health-seeking behavior at the patient level, okay, could help us break the barriers, and especially in healthcare. And this includes also this mindset, which most of the people in the low and middle income countries have in their parang nagiging prinsipyo na nila, no. And I quote, they said that I go, I die. I stay, I die. Better to stay and die in my house. So it's saddening, no, to us researchers and even to the doctors, to the dengue warriors, that people have this kind of mindset, especially sa kanilang health. And we aim also in the Pasyente Project to eradicate this kind of mindset, to overcome this kind of barrier. And so we present to you the Pasyente Project for dengue. This is the first in the Philippines that utilizes AI and operations research for the mobile and web applications. This one is funded by the DOC, Philippine Council for Health Research and Development, and we leverage the expertise in health decision support systems, computer imaging, operations research, mathematical modeling, health informatics, telemedicine and telehealth, data science, artificial intelligence, and epidemiology. From UP Mindanao po, yours truly,
doctor or Ma'am Chin, pwede niyo kong tawagin Ma'am Chin po, no? Kasi hindi naman ako medical doctor. Garillius Manliguez, and also Dr. Raymond Sarmiento, if you are familiar with him. He is the director of UP Manila National Telehealth Center. So we believe po that we can contribute bigger impacts to our society and community if we partner, if we engage our dengue warriors, our experts, domain and industry experts in this fight against dengue and in this project. So we have here our list, but marami pa po, no, of dengue defense experts who help us understand the mechanics of dengue as a public health concern locally and even internationally. So nandiyan po yung City Health Office of Davao, the Southern Philippines Medical Center as presented ni Dr. Nadia, the Department of Health, Davao Region, the Takeda Healthcare Philippines Incorporated, Buhangin Health District na nakita niyo sa data kanina na nasa top po siya, sadly, no, sa ating number of cases. And the Dengue Task Force in Davao City, the health centers at Buhangin, the Disease Watch and Analytics of UP Mindanao, the USTP, even the DICT, and other organizations po. And we are really thankful to these organizations because they help us in our way forward in the fight against dengue by helping us build decision support applications that help dengue patients make smarter decisions. And this is through our Pasyente Web and mobile application, where our patients will thrive and healthcare professionals excel with our mobile and web applications. So we have these three main features for our mobile application. So we leverage the power that is that is inherent in the artificial intelligence. And this is by providing a pre-diagnosis of the patient's symptoms. They can input their symptoms as they arise, and they will know their current status right away, maybe in a few minutes or seconds, depending on the internet connectivity, and immediately see the list of facilities available to our patients. The other main feature is also research-based. This is through operations research, and the patient will be able to get a rank of list facilities based on their preferences. So we know na merong mga barriers talaga in healthcare, no? Especially at the individual scale. So they might have these preferences, gaano kalayo, they might prefer na mas malapit, bahalag unsa ka mahal, kaya nila, no? They might prefer farther, basta mura lang yun siya, or zero yun imuhang mabayaran. So how far, how much, and how long they have to wait, even the waiting time. And we can also see, yung last feature, how long they have to wait, okay, when they arrive at a certain hour. And then our last feature is also we want to improve their health-seeking behavior by being connected with their doctors even if they are being monitored at home. So with this one, they can update their doctor from their home about their status, symptoms, and they will be notified when it is at the time for them to update, and they can also see their previous remote symptom logs. And of course, kung meron tayong app for the patient side, this is the mobile app, meron din naman tayong Pasyente Web. This is for the physicians and our healthcare workers. So with this counterpart, they can manage the patients and appointments effortlessly. We also have a centralized patient records for them to unify their patient records across facilities. Kasi nga, we are already gearing towards universal healthcare. And this is one of the tools and the technology that is already leading to that from the patient level, from the household level. Unlike sa mga current na mga information systems existing today, they are at the hospital level, at the clinic level. So we want to bridge the gap from the individual household level to the hospital level. And lastly, seamless outpatient monitoring.
So isa rin sa aming mga driving forces is the alignment and our contribution to the United Nations Sustainable Goals Development. Number 3, that is good health and well-being. Number 9 is innovation and infrastructure. And of course, sa alignment din namin sa DOH 8-point agenda na agenda number 3, teknolohiya para sa mabilis na serbisyong pangkalusugan. And as I have also mentioned, our partners are really, hindi lang sila collaborators, no, contributors sa aming project, but they are really inspiring us, giving us motivation to continue and to do our job excellently sa aming pasyente project. So they were involved in our soft launching. They have given us, they're really generous in giving us insights, how we can improve, how we can further expand, parang future looking na talaga sila, no? Even the expansion part of the project are really came also from their insights. Yeah, so we are also thankful that they involve us in their activities. So ito one of the activity of the City Health Office. This is with the Dengue Task Force of Davao City, our community, and we are overwhelmed by their support, and gaano karami rin yung mga Dengue Task Force natin dito sa Davao, no? And yan yung roadmap po. So currently, we are at hindi updated yung date, no, but we are in the validation state or phase of our project. So our research team here, our development dev team and technical team are already in SPMC. So kung nandun po kayo sa SPMC, makikita niyo itong mga phases na ito. Nagkakandak na po kami ng validation of our app. And we give the app freely as of now to the patients and healthcare workers and physicians also for them to test the application. And we would also like to share a sneak peek of our, yung sinabi ko kanina, the expansion of the Pasyente project or Pasyente apps. This is the Pasyente Plus surveillance. So from our roundtable discussion with our partners, they were able to give us really meaningful insights that we can further improve para hindi lang naman yung physicians and the patients ang maka-benefit, but even our LGUs, because they have seen how valuable the data that they can obtain from our application, especially from the household level po talaga, no, from the individual level. Unlike other data that they are collecting right now na from the hospital siya, and it will take them weeks for the reports to come in. And with this one, so there will be real-time mapping of reports. They can connect to confirm cases faster, and with that one, LGUs can provide their mga dengue interventions, kits nila, medicines, and ano pang kailangan nila, pwede nilang gawin, no, to the patient faster. And hopefully at real time na siya, no, with this application. And access to facilities in, focus muna in Bunawan and Kalinan where dengue cases are also high. And with that, we would like to relate to you, kami po sa academe, mga researchers, developers. So what we do at university is nothing compared to the real war that you are facing as the dengue warriors being fought by you. Okay. Every day you battle various types of diseases and public health challenges. Dengue is just one of these public health challenges. And what we can only offer to you are these battle tools, our Pasyente web and mobile app. That's from our Chancellor Burao from UP Mindanao. And I encourage and activate everyone to let us build this together for smarter patient decisions, quality healthcare to all. That's all po. Maraming salamat. So, mga to mga higala, no? Well, takot ako na ginatong ko, no? So, padayon natin yung hisgutan ni mga higala about dengue, mga higala, no? Okay. Isa sa mga nagpabiling problema, mga higala, no? Di man ka, kita ang pinakataas dito sa Southeast Asia, mga higala, no? O, kita pinakataas sa Southeast Asia, mga higala.
no nga na deaths cases mga higala no. So ang ilang kon is kating ginatawag nato nga vector control mga higala. Vector control meaning katong nanay project sa una mga higala do project proposal na ginaingon na ang vector kon mga higala katong paghimo og kay katong pag kuan no sterilize ay maghimo ninyong sterile to mga male mosquitoes mga higala no para dili sila maka-propagate mga higala si pakalat sa dito no. So imong sterile mo ang baog, ipakalat ang baog ng mga lamok na lalaki no aron nga dili na sila makabuhat pa og kaning kandagan pang lamok mga higala mo na naka-promote ka ng still na paghapon daw sa kwando project proposal stage mga higala. But anyways, hopefully di na nato na makuha na, pero ang kay mga higala aside sa vector control mga higala, daghan kay mga desperado kay mga higala nga maghimo og kwan para sa tong piso, kada piso para sa lamok. Amot asa to mag sa Quezon City siguro tos napatong kuan ibalik si Kokak no. So di amon tay mga other ways mga higala no to combat dengue mga higala no. For example lantong misting dire sa Davao City mga higala, nag-kuanta nag-search and destroy tagada atong City Health Office mga higala, tropical disease unit mga higala, og napoy ban mga higala ginahumol lang ato mga mosquito net no para di gid siya mo kuan, pero medyo kulang gid mga higala no. So siguro immunization yun ang kuan nato ni immunization na nga to ang dapat kanang next target ani no. Kay lisod pud kayo pud kung dili siya kuan no, kung wala ta immunity no on the effects no, dili pasabot no bakunado ng tadi nang magka-dengue. Ang epekto lang sa dengue mga higala no, especially pag nay comorbidity ang usa ka bata. Usually nga mga higala kasagaran mamatay to mga bata. Mga bata ang dapat protektahan nato ani mga higala. Although na may kuan hesitancy bisag asa nga vaccine kato gani kuan COVID na vaccine hesitancy, it's because natay sa pandemic aw ba napugos na lang, it's because gusto nila makagawas na, di ba? Anyways, may galawan na tayo kung oras ang ngalan sa Tibuok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako yung nakauban, Armando Feniquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, daghang salamat o mayong adlaw, musunod na ang balitang pambansa.